Layunin nilang baguhin ang lahat gamit ang 4 na paan na robot na kayang sumabay sa mga sundalo, magdala ng gamit at posibleng lumaban kasama nila tulad ng Big Dog at LS3. Talaga? Ano meron, Big Dog? LS Tatlo Spot. Parang spot ang aso? Pasensya na, mega projects ito at seryoso tayo. Magpatuloy tayo. Vision 6 na po, mga pangalan na nangangako ng hinaharap kung saan metal na aso ang sasalo ng bigat, panganib at bala. Pero hindi naging madali ito. Umuunggal na parang grass cutter ang gas engine ng Big Dog. Nauwiri lang sa imbaka ng LS3. Ginagamit na lang si Spot bilang inspection tool, habang ang Vision 6 na po ay kadalasang nasa bakod, hindi sa labanan. Samantala, ipinapakita ng China ang robodogs nila sa kamera. Binihisan ng Russia ang laruan para sa consumer at sinubukan muna ng Europa bago ito talikuran. Gayunpaman, nanatili ang pagkahumaling dahil kung makarating ang mga paa sa hindi kayang abutin ng gulong, baka balang araw makatakas ang robot na aso mula sa demo reel at matupad ang pangako nito sa isang tunay na ultimate Black Mirror na eksena. Ang mga unang taon. Noong 1981 itinatag ni Mark Raibert, isang associate professor sa computer science at robotics sa Carnegie Mellon University, ang LEG Laboratory, isang institusyon sa campus na layuning paunlarin ang robotics na noon ay nasa primitive na estado pa. Doon siya gumawa ng mga bagay tulad nito, ang 3D one-leg hopper na ginawa upang subukan kung gaano kahusay makabalanse ang mga robot. At aminin namin na sa panahon na yon, hindi na talaga nakakakaba ang mga ganitong robot, pero malaking bagay ito noon dahil kahit ang mga simpleng kakayahan na ito ay matatagpuan lang sa science fiction bago ito nagawa. Mas mahalaga, ang tagumpay nila ang nagtulak kay Raymond na iwan ang trabaho at magtayo ng sariling kumpanya para palawakin ang kanyang mga ideya. At ayon, taong 1972 iyon. Ang kumpanyang iyon ay Boston Dynamics na maaaring narinig mo na. Sa una, hindi pa sila gumagawa ng advanced na robot na aso o humanoid. Gumagawa sila noon ng software na bubuhay sa pamamagitan ng paggawa ng mga simulation tool para sa militar ng US at lumilika ng mga programang tulad ng DI Guy na kayang punuin ang mga training environment ng mga virtual na tao na gumagalaw ng napaka-realistiko. Ang mga unang kontrata sa simulation ang nagpanatili sa operasyon nila, pero ang tunay na hilig ni Raibert ay robotics sa tunay na mundo. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada 90, bumalik ang Boston Dynamics sa paggawa ng makinang may paa, lumikha ng maliliit na prototype para sa magaspang na lupain para patunayang gumagana ang kanilang code sa labas ng laboratorio. Ilang proyekto ng pananaliksik mula sa DARPA at pakikipagtulungan sa Concord Field Station ng Harvard para sa biomekanika at sa JPL para sa paningin ang nagtulak ng direksyon. Pinagsamang simulation at animal-based mechanics ang pinagmulan ni Big Dog. Anatomiya ng isang robotic na hayop. May tanong ako, kasi ano nga ba talaga si Big Dog? Sa madaling salita, ang lumabas mula sa workshop ng Boston Dynamics ay isang kahon na may 4 na tuhod-tuhod na mga paa at may tunog ng 2-stroke na makina na parang leaf blower ang dating. Ang katawan nito ay kasinlaki ng weekend cooler, 3 talampakan ng haba, 2.5 talampakan ng taas, at tumitimbang ng 240 pounds kahit walang laman. Kaya naman, talaga, Big Dog. At tungkol naman sa mga detalye ng makina, ang maliit na 2-stroke na makinang yon ay may isang silindro at naglalabas lang ng 15 horsepower sa shaft kapag umaandar ito sa buong lakas na 9,000 RPM. Nakakainis kasi wala kaming makita kahit saan na datos ng displacement nito. Pasensya na. Pero para sa konteksto, halos kasing lakas lang ito ng maliit na outboard na makina ng bangka. Isipin mo na lang parang Suzuki DF-TF50A o ride-on lawnmower. Mukha siyang mahina at totoo namang hindi siya malakas. Pero mahalaga ang konteksto. Dito nakakabit ang makina ng Big Dog sa hydraulic pump na nagpapadala ng high pressure na likido sa mga paa kung saan ang mga piston at balbula ang gumagawa ng trabaho. Kailangan lang ng makina para tuloy-tuloy ang daloy, literal at patalinghaga, dahil konektado rin ito sa generator na nagbibigay ng power sa electrical systems. Banggitin din natin ang pinagmulan ng pahayag, mga pinagkukunan ng enerhiya para sa mobile robot power system, sistematikong pagsusuri at paghahambing ng kahusayan. Papel ito ng 2023 ni Tadeusz Michalowski at iba pa. Inabot kami ng oras bago nakuha ang maliit na detalye sa disenyo ng Big Dog, kaya gusto naming ipakitang pinaghirapan namin ito. Walang anuman.
Para ibalik sa usapan at para maging mas tiyak kaysa sabihing marami lang itong piston at kung ano-ano pa, ang pinakaubod talaga nito ay 16 na hydraulic actuator. Sila ang nagdadala ng kakaibang galaw na parang hayop dito. Magdagdag ng hydraulic fluid para gumalaw sa isang direksyon, magbawas para sa kabila. Bada bing bada boom, gumagalaw si Big Dog. Pero paano nito alam ang dapat gawin? Well, dahil iyon sa dami ng sensor, gyroscope at accelerometer na nagmamonitor ng pitch at roll. Load cells para sukatin ang lakas ng pagtulak ng bawat paa, contact switches para matiyak ang bawat hakbang, at stereo camera na may scanning laser para imapa ang daraanan sa unahan. Lahat ng ito ay nakakabit sa computer kung saan naglagay ang Boston Dynamics ng matitibay na PC. 104 na units na tumatanggap ng data at nagbibigay ng real-time utos sa hydraulic valve. Ang isang bahagi ng otak ay kumikilos ng napakabilis para lang mapanatili ang galaw ng mga paa ayon sa utos, habang ang kabilang bahagi ay nagpaplano, kinakalkula kung saan dapat ilapag ang susunod na hakbang at ina-adjust ang lakad habang naglalakad. Sa madaling salita, ito rin ang ginagawa ng otak mo tuwing bumababa ka ng hagdan nang hindi iniisip, at hindi lang ito tungkol sa pananatiling nakatayo. Kayang maglakad ni Big Dog na parang gumagapang, magtaas ng bawat paa, tumakbo gaya ng kabayo gamit ang diagonal na pares ng paa, o tumalon-talon sa malinis na lupa. Kaya nitong umakyat sa 35 degree na dalisdis, magmartsa sa nyebe at tumawid sa mababaw na sapa, madalas walang reklamo. Sa mga sumunod na prototype, may manipulator arm na nakakabit sa katawan na ginamit ng inhinyero mula Boston Dynamics para ihagis ang cinder block sa workshop. Pinapakita na matatag ang mga paa ng robot para sa malakas na galaw. Sa aktual na bilang, kaya nitong magdala ng humigit kumulang 330 libra ng mga supply, na kung gusto mong malaman kung ano ang katumbas niyan, sabihin na nating mga 40 na MDCCs. Kung sa tingin mo di kakayanin ng payat na binti ni Big Dog ang bigat, kaya naman pala. Ang mga ito ay masusing dinisenyo, may spring at damping sa kasukasuan para mag-imbak at maglabas ng enerhiya habang naglalakad ang robot, ginagaya ang pagtalbog ng litid sa bawat hakbang. Simple pero epektibo ang mga paa mismo. May mga pad na may sensor na alam kung sumayad na sa lupa at may kapit para makadaan si Big Dog sa yelo, putik o graba nang hindi katawa-tawa ang itsura. Matalino talaga ang sistemang ito. Sa sandaling lumubog ang paa na mas malalim kaysa inaasahan o dumulas ang bato sa ilalim ng presyon, agad itong nalalaman ng robot at inaayos ang kilos nito. Ang bunga ng lahat ng ito ay balanse. Hindi theoretical, hindi yung balanseng pang laboratorio lang sa treadmill, kundi balanseng talagang epektibo sa totoong mundo. Ipalakad mo ito sa nagelong lawa, madudulas at matitisod, pero nakakabawi pa rin, may hangganan lang talaga. At kung pag-uusapan ang mga limitasyon ni Big Dog, ingay. Hindi lang naririnig ang maliit na two-stroke na makina. Imposibleng hindi mapansin dahil sa matinis at galit nitong ugong nagbubunyag ng kinaroroonan nito bago pa lumitaw. Sa totoo lang, kalimutan na natin ang kaliwanag. Imbes na sabihin ko pa, pakinggan nyo na lang mismo. Gets na nyo ba ang ibig kong sabihin? Medyo maingay, oo. May sarili rin mga problema ang hydraulic system. Mahilig itong tumagas, madaling uminit, at higit sa lahat, meron itong katangian na paborito ng bawat sundalo sa kanilang gamit. Isang sobrang matrabahong maintenance routine. Ang parasitic loss o patuloy na bawas ng lakas habang bawat gear, shaft at pump ay kumukuha ng parte ay talagang nakakainis. Naalala mo nung sinabi nating 15 horsepower ang ibinibigay ng makina sa shaft? Pero sa hydraulic pumps, hindi na 15 horsepower, sabihin na lang natin ganun. Pero kahit na ganun, sa kabila ng mga kapintasan na yon, gumana pa rin talaga ang pangunahing konsepto nito. Yung kahon-kahong frame, piston na binti, gulugulong sensor at kable, pangit, maingay, maselan. Pero napatunayan nito ang isang bagay na di pa nagawa noon. Pwede kang gumawa ng robot na aso na naglalakad, natitisod, nadudulas at nakakabawi sa totoong mundo. Hindi nito kailangan ng perpektong lupa, tali sa kisame o espesyal na kondisyon sa laboratorio. Kailangan lang nito ng gasolina, likido at parte ng magaspang na lupa para mapatunayan ang sarili. Bukod pa rito, isa lang itong prototipong pangpakita ng teknolohiya kaya hindi mahalaga kung may ilang bagay pang kailangang ayusin. Mahalaga lang mapatunayan ang konsepto, ang iba ay aayusin na lang pagkatapos. Tama ba? Ang LS3. Sa totoo lang, parang hindi. Ipinaretirong tuluyan si Big Dog noong 2013 dahil sa ingay ng makina nito. Napakalaking problema nito at bahagi talaga ng disenyo nito kaya't itinuring itong hadlang na hindi na kayang lampasan. Kaya dito nagtapos si Big Dog. Pero hindi pa patay ang pangarap. Malayo pa nga dahil pinatunayan ni Big Dog na posible ang pangunahing konsepto.
Kaya, bumalik sa simula. Nagsimulang magtrabaho ang matatalino sa Boston Dynamics para sa kapalit nito ang Legged Squad Support System o LS-3. Nagsimula na ang trabaho bago pa makansela si Big Dog dahil nakita na ng Boston Dynamics ang mga palatandaan. Sinimulan ang development noong Setyembre 2009 at inanunsyo ang pondo ng DARPA noong Pebrero 2010. Nag-ambag din ang Marine Corps at nang matapos ang lahat, nagkaroon ng totoong pondo ang LS-3. Hindi bilyon, huwag kayong magkamali, pero sapat para maging mahalaga. Mga $32 milyong ang ginastos sa unang 30 buwan ng R&D phase at umabot sa $42 milyong matapos idagdag ang extra phases. Para maging patas, marami. Napataas ang kilay ng iba nang lumabas ang paunang resulta dahil kakaiba ang LS-3 kung hindi manigit pa. Tinatayang 800 libra ang bigat nito kapag walang laman. Kaya nitong magdala ng 400 libra na payload at gasolina para sa 20 milya 24 na oras na lakaran. Familiar pa rin ang powertrain. Combustion engine para sa hydraulics pero mas sopistikado na ngayon. 40 horsepower sa shaft at mas tahimik. Sa totoo lang, pakinggan mo mismo ang pagkakaiba. Katahimikan ba ito? Hindi ito katahimikan, pero mas tahimik ba ito kaysa kay Big Dog? Sa katotohanang nadidinig mo pa din ang mga servo kahit umaandar ang makina, oo, mas tahimik ito. Malaki din ang in-improve sa control at autonomiya. Ngayon, hindi na mano-manong kinokontrol ang LS-3. May leader follow vision at voice commands na ito kaya pwedeng utusan ng handler na sumunod sa kanya. Tight o follow corridor, susundan nito ang yapak ng tao o pipili ng sariling daan patungo sa parehong destinasyon. Pinatunayan ni Big Dog ang gamit ng mga paa habang si LS-3 ay nagdagdag ng mata, tainga at lakas para maging mas kapaki-pakinabang. Dahil maayos ang lahat, dumating na ang oras para subukan ito. Ang pinakakilalang pagsubok ay isinagawa ng Marine Corps noong 2014 bilang bahagi ng RIMPAC exercise sa Hawaii. Dinala ng mga marino si LS-3 sa gubat, pinangalanan itong Cujo at tinrato bilang bagitong private na malakas ang likod, nilagyan ng halos 100 libra ng tubig at bala, itinuro sa daan at tiningnan kung makakasabay. Nagawa ito ni Cujo. Kahit makitid ang daan sa ilalim ng damo, ugat at bato, sinundan niya ang grupo ng hindi nasusugatan at hindi kailangang bantayan palagi gamit ang joystick. Kapag nadulas ito na hindi maiwasan dahil hindi naman talaga kilala ang mga marino sa pagiging maingat at banyayad, kadalasan ay nakakabawi naman ito mag-isa. Kung hindi magawa, kadalasan ay bumabalik ito sa posisyon. Kung hindi pa rin, isang marino lang ang kayang bumaliktad dito dahil sa mababang sentro ng grabidad at bilog na katawan. Sa huli, tinantiyan ng mga marino na kaya nitong tawirin ang mga 70 hanggang 80% ng lupa. Hindi na masama, lalo na kung iisipin na karamihan sa mga lugar na yon ay mga terenyong 0% ang score ng Humvee. Tungkol naman sa 30 hanggang 20% ng lupang hindi nito kayang tawirin, ang pinakamalaking problema ay ang pahilis na pag-akyat sa burol. Ibig sabihin, ang pagtawid sa gilid ng matarik na burol na tinutulak ka ng dalisdis pababa ay nakakaya ng mga tao sa pamamagitan ng milyong maliliit na pagwawasto, kadalasan hindi na iniisip o pinaplano. Kahit may hip torque at matalinong paglalagay ng paa ang LS-3, hindi pa rin ito sapat. Narito pa ang isa pang kakulangan nito. Ingay. Lumalabas na, mas tahimik ito kaysa kay Big Dog, pero hindi naman ito kasing tahimik ng simpleng kaluskos. Siguradong magagamit ito sa resupply at approach marches, pero pwede rin kaya ito sa patrol sa posibleng delikadong lugar? Hindi ito gagana. Tapos nariyan pang iba pang mapapait na realidad ng paggamit sa field. Kapag nasira ito, tulad ng lahat ng makina, paano mo aayusin ang isang 800 librang robot sa talampas sa gitna ng kawalan nang walang access sa workshop o pyesa? Paano kung hindi na talaga maayos at tuluyang pumalya? Gayunpaman, dapat pa ring bigyan ng kredito ang LS-3 dahil nag-improve ito sa mga pagsubok. Mas maayos ang otonomiya, gumanda ang leader follow sa trail at sa pagitan ng mga puno at mas sensitibo ang pagtanggap sa voice command. Ipinagtatanggol ng DARPA ang panig nila. Sabi ng program manager na ang LS-3 bagamat hindi tahimik ay mas tahimik pa rin kaysa alinmang makina na may internal combustion engine na tactical ang gamit. Gayunpaman, hindi na bago na kasigasigan ng kapalaran ng LS-3. Nang maubos ang pondo, humingi ng dagdag na pondo ang DARPA at Boston Dynamics. Pero nabigo sila. Noong 2015 inilagay sa imbakan ng LS-3, hindi ito tuluyang kinansela, kundi technical na sinuspinde lang. Bagamat isang dekada na ang lumipas, mukhang hindi na dapat umasa. Hindi imposible, pero parang milagro na lang kung mangyari pa, hindi ba? Ang mas tahimik na pinsan, si Spot.
Pero habang ang LS3 tulad ng Big Dog noon ay tila puro ingay lang at walang totoong nagawa, hindi pa tapos si Boston Dynamics. Agad nilang nalaman ang problema sa ingay, kaya nagsimula silang gumawa ng solusyon noong kalagitnaan ng dekada 2010. Si Spot, isang 4 na paa na robot na pinapagana ng baterya, kaya tahimik ang takbo nito. Oo, tahimik maliban sa mga servo, pero hindi naman naging reklamo ang ingay nila sa Big Dog o LS3, di ba? Tulad ng mga nauna, ibinigay si Spot sa Marines para subukan, at unang nasubukan siya sa Quantico noong 2015. Pinaglakad nila ito sa burol at gubat, tapos isinama sa mock drill na parang urban warfare para makita kung pwede siyang maging nangungunang tagamanman. Si Spot ang naunang pumasok sa gusali, sumisilip gamit ang kamera para makita ng Marines ang loob bago sila pumasok. Mahalaga ang katahimikan sa trabaho at mahusay si Spot dito. Habang nagpapatuloy ang mga pagsubok, lalong lumitaw ang malaking potensyal ni Spot sa pagmamasid at reconnaissance. Gumagalaw siya ng magaan na hindi nagawa ni na Big Dog o LS3. Mga baitang ng hagdan, gilid ng pinto, masisikip na pasilyo, lahat ng iyon ay madali niyang nadaanan. Ngunit ang hindi kailanman magiging papel ni Spot ay ang maging tagabuhat ng kargada dahil siya ay maliit. Ang mga unang modelo noong 2015 ay may bigat na 150 pounds lamang at may kakayahang magdala ng kargang mga 30 pounds. Kinakailangan ito noon dahil limitado ang teknolohiya ng baterya at di nito kayang magdala ng mas mabigat pa. Habang lumilipas ang panahon, umunlad ang teknolohiya ng baterya kaya nagawaan nilang lumika ng robot na talagang kayang magdala ng karga para sa militar. Hindi nila ito natuloy dahil binili sila ng Google noong 2013. Sa madaling salita, wala talagang interes ang Google o Alphabet na maging tagabenta ng mga robotic na armas. Ayon sa New York Times, sinabi ng mga executive ng Google na igagalang nila ang kasalukuyang military contracts, ngunit hindi nila balak maging military contractor. Dahil dito, si Spot na ang naging hangganan ng military work ng Boston Dynamics, pwedeng bilhin ng militar para sa sensing, logistics at inspection. Noong 2020, inilunsad nila ang unang komersyal na produkto na mabibili mula $75,000 para sa Poverty Spec Explorer model at ayon sa ulat, pwedeng umabot sa 200,000 kung may robot arm at dagdag accessories. Malaya rin itong bilhin ng civilian at naging matagumpay si Spot dito. Pinapadala ni Ake HBB si Spot sa Scarf offshore platform para suminghot ng gas, magbasa ng gauges at mag-stream ng thermal video kaya kailangan magsuot ng protective gear ang mga tao. Ginagamit ang Pompeii Archaeological Park si Spot para imapa ang mga delikadong lagusan at guho na bawal pasukin ng staff. Sa malalaking konstruksyon, ginagamit ng mga kumpanya tulad ni Hans Hansel Phelps ang mga ito para mag-sight at laser scan ng progreso at makita agad ang banggaan o mali bago matabunan ng semento. Ang mga aso ng baril. Ang pagkatalo ng Boston Dynamics ay naging tagumpay naman para sa Ghost Robotics. Astig ang pangalan ng kumpanya dahil matapos ilayo ng Alphabet sa mga kontrata ng militar, agad pinunan ng huli ang nabakanteng pwesto. Kaya gumawa sila ng asong kayang maglakad sa tabi ng bakod kahit umuulan, may maayos na sensor head at magpatuloy kahit mahirap ang daan. Pero hindi lang ito basta-bastang bot na pambuhat dahil armado ito. Ang plataporma ay tinawag na Vision 6. Isipin mong may chassis na 110 pounds kaya maglakad ng mahigit 3 oras o 20 oras kung standby, baterya ang gamit at umaabot sa 3 metro bawat segundo ang bilis. Nakakatakot ang itim na metal na yan, hindi rin ito laging may armas. Sa totoo lang, para lang itong Spot na may option na lagyan ng armas. Pero kapag nilagyan nga, kadalasan ay isang karaniwang rifle lang ang nakakabit. Pinakamalapit na halimbawa nito ang SPUR o Special Purpose Unmanned Rifle ng Sword International. Isang suppressed rifle na may magasin nakakabit sa stabilized pan-tailed saddle na inilalagay sa payload rails ng aso. Naka-chamber ito sa 6.5 Creedmoor para sa patag na trajectory at abot at may 7.62 by 51 NATO option kung mas mahalaga ang logistics kaysa ballistics. Ang advertised na abot ay hanggang 1,200 metro gamit ang day at night sighting stock. Pero ang Vision 6 ay walang otonomya at walang free fire mode. Isa itong remote na sandata na nakalagay sa mga paa. Walang mas kakaiba pa doon. Kadalasan, gaya ng sinasabi natin, ang sandata ay parang sensor head lang. Isa itong reconnaissance platform bago ang lahat. Noong Setyembre 2020, sinubukan ng US Air Force ang Vision 6 sa Nellis Air Force Base, kung saan naglakad ito sa isang pekeng austere base bilang bahagi ng mga eksperimento para sa hinaharap na pasilidad. Nagustuhan nila ang nakita kaya tumanggap ang Tyndall Air Force Base sa Florida ng unang unit para gamitin sa daily security patrols ng 300 at 25 tao Security Forces Squadron.
Hindi lang demo, totoong pagbabantay ito. Tinawag ng Air Force na dagdag mata at tainga para magrunda sa mahahaba at delikadong ruta para hindi na kailangan ng mga airman gawin ito. Pagkatapos, pumunta sila sa iba pang base para sa pagsubok at integration. Hindi ito marangya pero ginagamit talaga. Mas tama, limitado lang ang gamit. Walang eksaktong bilang ng binili pero sa ebidensya, 4 lang ang ginagamit sa Tyndall, isa sa Air National Guard at ilan pa sa ibang base. Kasama pa ang katotohanang mismong Ghost Robotics ay malayang umaamin na nasa 450 units lang ang naibenta nila sa kabuuan, makatuwiran lang na sabihin na limitado talaga ang pagpapalaganap nito. Gaya ng nabanggit sa mata at tainga na komento, hindi rin kumuha ang Air Force ng mga bersyong armado. Hindi ito nangangahulugang walang interes ang US military sa ganitong kakayahan. Malayo doon, sa katunayan, dahil matagal lang sinusubukan ng mga serbisyo na pagsamahin ng mga baril at robot, kadalasan nga lang ay gamit ang mga gulong at truck, hindi mga paa. Ang unang totoong pagsubok ay ang Swords noong 2007 sa Iraq. Isang Talon bomb disposal chassis na nilagyan ng M240 o M249 na machine gun sa ibabaw. Mukhang bagay ito at na-deploy sandali pero inalis agad sa serbisyo dahil sa issue sa pagiging maaasahan at kaligtasan at hindi rin ito nakaputok sa totoong laban. Ang pumalit, ang MARS, Modular Advanced Arms Robotic System, ay nanatili sa parehong ideya. Isang mababang robot na may truck na dala ang M200 at 40 o 40mm grenade launcher na may maraming safety features gaya ng hard no-fire racks, deadman switches at mga interlock para hindi matutok sa operator. Sinubukan ng Marines sa 20 palms na pabalita tapos bumalik sa testing sheds. Sumunod, lumitaw ang Robotic Combat Vehicle Program. Ang light version ay may nakakabit na pitutuldok 62 remote weapon station o Javelin missiles. Ang medium naman ay prototype na may buong 30mm cannon. Patuloy pa rin sinusubukan ng dalawa, parehong mukhang maliit na unmanned IFVs at pareho ring may problema tulad ng ibang armadong robot. Maganda ang performance nila sa patag pero kailangan ng tuloy-tuloy na pag-aasikaso kapag magulo ang terrain. Mangtatagumpay kaya ang ganitong proyekto o matatapos lang tulad ng LS3. Isang ideyang mukhang maganda pero biglang pumalpak. Sa huli, panahon lang ang makakapagsabi. Mga pagsisikap sa ibang bansa. Ang US gayunpaman ay hindi lang ang tanging bansa na nansusubok ng mga robot na may mga paa. Nang mapatunayan ng mga quadruped na kaya nilang magbalanse at maglakad sa magulong lupa, nagsimulang pag-aralan ng mga militar ang ideyang ito. Buwang sigasig, sumabak ang China at nagbunga ito ng pagpapakilala ng Howling Sky 350 noong Enero 2020 na tinawag ng lokal na media at sa ibang bansa bilang mechanical na yak. Inaangkin itong pinakamalaking quadruped robot sa mundo, pero wala kaming konkretong ebidensya mula sa mga source sa China. Para sa mga sukat, kaya umanong buhatin ng mechanical na yak ang hanggang 350 libra na karga, na bahagyang mas mababa kumpara sa kakayahan ng LS-3. At gamit ang kontroladong estado ng 12 hydraulic servos, kaya nitong maglakad ng pahilis, umikot sa lugar, tumakbo at kahit tumalon kapag kinakailangan. Pinapakita rin ito ng mga video sa Inner Mongolia na nagpapakita ng pag-akyat sa hagdan, kanal, bangin at paglalakad sa putikan, damuhan, disyerto at nyebeng parang. Tungkol naman sa kung talagang inilalabas na ito, pass muna. Ito ay binuo ng mag-isa ng China Electronics Technology Group Corporation at bagamat sinasabing posible ito dahil malaking tagapagtusto sila ng depensa, wala kaming nakitang ulat na ginagamit na ito. Sa ngayon, pansamantala, ituring muna itong LS-3 na di pa tiyak ang kapalaran. Sinubukan rin nila ang armadong aso noong 2024 sa magkasanib na Golden Dragon Drills kasama ang Cambodia na ipinakita ng CCTV, isang malaking media company sa China, ng buong pagmamalaki. Ipinakita nila ang 4 na paa na robot na naglalakad kasama ang mga sundalo. Isa rito ay magaan na recon na aso, kasing laki ng spaniel na may mga kamera at sensor sa likod. Yung isa ay mas mabigat na combat na aso, nasa 110 pounds, may type 75 na rifle sa pan-tilt mount sa likod. Sa broadcast, ginagabayan ng sundalo ang robot gamit ang controller, habang ang asong may baril ay sumisilip at nagpapaputok para sa kamera. Malinaw ang komentaryo ng mga Chino sa ehersisyo. Layunin ng mga ito na ipakita kung paano magagamit ang mga quadruped para maglinis ng mga koridor, magbigay ng short range na suporta sa putukan at magsagawa ng reconnaissance sa masisikip na urban na lugar bago pumasok ang mga tao. Pero sa huli, wala kaming nakita mula sa Chinese media o Beijing tungkol sa aktual na pagpapalabas nito. Meron din isa pa, ang makina na lobo.
Alam namin na ito ay gawa ng subsidiary ng China Ordnance Equipment Group at armado ng Type 1 Siyam na isa, hindi AR-15 derivative gaya ng sinabi ng dalawang English sites na kumuha ng kwento. Yun lang ang alam namin. Na yan lang ito, ipinakita ngayong 2025, kaya sariwa pa ang balita at tiyak na may lalabas pang detalye sa mga susunod na araw. Sa madaling sabi, ang Sina ay parang Estados Unidos noong early 2010. Nasa yugto ng pagde-develop na parang, uy, maganda ito. Kung itutuloy nila o isasantabi ang ideya gaya ng karibal nila sa kabila ng Pasipiko, panahon lang ang makakalam. Sinubukan din ng Rusya kahit na medyo kulang ang kanilang mga pagsisikap. Ipinakita ang kanilang pantatangka sa Army 2022 Expo sa Moscow. Ang M81 Robo-Robodog at oo, RPG ang nasa likod nito, partikular na RPG 26. Nagkaroon ng kaba sa Washington DC hanggang mapansing isa lang pala itong Chinese Unitary Unit 3 Go-isa na komersyal na modelo, nilagyan lang ng launcher at tinakpan ng lihim. Bawal mo makita ang detalye dahil siguradong kukopyahin mo lang. Sa madaling salita, puro hangin, walang laman. Sinubukan na rin ng mga kapitbahay ng Russia sa Europa pero ayon sa nabasa namin, wala pang malaking pagsisikap. Noong 2021, sinubukan ng Pransya ang dati nating kaibigan na Boston Dynamics Spot sa St. Cyr Academy para sa reconnaissance sa masisikip na lugar. Sa malas para sa Boston Dynamics, matibay ang sagot ng Pransya na hindi at walang ulat na tumuloy sila sa pag-order. Ganon din halos ang nangyari sa Alemanya. Noong Setyembre 2020, bumili ang Bundeswehr ng 4 na Vision 60 na walang armas para sa reconnaissance, suporta sa bomb disposal at pagsasanay. Muli, tumanggi ang mga Aleman dahil matapos ang pagsusuri, hindi na nabanggit ang paggamit ng Germany kaya mahihinuhan nating hindi na nila itinuloy ang pagbili. Sa madaling sabi, pursigido ang China at posibleng ituloy ito. Gusto rin ng Russia pero alam nyo na, kaya good luck sa inyo. May ibang bansa ring nag-isip ng ideya pero hindi nila nakita ang sapat na benepisyo para ituloy ito. Saan na tayo ngayon? Matapos ang 2 dekada ng hype, hindi naman nabago ng mga robot na aso ang labanan. Pinatunayan ng Big Dog at LS, 3 na gumagana ang mga paa pero ang ingay ay pumapatay ng potensyal. Ipinakita ni Spot na ang 4 na paa at payat na katawan ay kapakipakinabang sa mga hagdan at pasilyo pero kung 30 libra lang ang kayang buhatin, wala talagang silbi bilang parang muli. Ang Ghost Vision 60 ay nakahanap ng sariling lugar bilang isang bantay na aso, dagdag na mata at tainga na nagbabantay sa paligid. Ipinapakita ng China ang lakas at propaganda gamit ang malalaking yak at asong may ripple, ngunit hindi pa malinaw ang kanilang kinabukasan. Pinarada ng Russia ang laruan mula China na parang cosplay. Sinubukan ng Europa ang ilang unit, nagkibit balikat at pagkatapos ay umuwi na lang. Hindi ibig sabihin na tapos na ito. Patuloy na gumaganda ang mga baterya, palit ng palit ang mga sensor at bumababa ang mga gastos habang ang mga kumpanyang tulad ng Unit 3 ay nagpapadala ng murang mga frame ng maramihan. Posibleng maging mahalagang bahagi ng digmaan sa inaharap ang mga robot na muli o asong may baril. Hindi rin naman nagtagal bago naging seryoso ang papel ng UAV, di ba? 10 taon pa lang ang lumipas, noon malalaki at mahal lang ang meron sa mga pangunahing hukbo. Kita mo yung mga jabis sa ISIS nilalagyan ng bomba. Nakakabaliw, di ba? Ngayon, laganap na sila. Paano nating sila haharapin? Baka ang mga robotic na aso ay makaranas din ng katulad na pag-unlad sa kakayahan at gamit. Baka hindi rin. Tanging panahon lang ang makakasagot. Kung hindi, para lang silang mga nagbibinata, maingay, mahina, mahal at puro pa extra. Panalo sa YouTube pero hindi sa digmaan. Teknolohiyang hindi palpap pero hindi rin sapat para umusbong ng lubusan. Maraming salamat sa panonood.